Inayos ko ang tiklop ng asul na tilang sutla para sa tuksido ni Leandro backstage. Tinitiyak na bawat anggulo ay perpekto para sa kanyang parangal bilang modelo ng pamilya na gaganapin sa Marangyang Hotel sa Makati. Hinaplus ko ang mga hiyas sa manggas ng kanyang Amerikana na binili ko gamit ang sarili kong ipon mula sa pagpapanumbalik ng mga antigong alahas. Iniisip ang aming darating na kinabukasan. Ngunit mula sa likod ng makapal na kurtinang pelus ng hotel ballroom, dinala ng hangin ang boses ni Leandro mula sa lapel microphone na hindi niya napansin na naka-on pa pala. Bakit ko naman papatagalin ang laro kay Wina? Gagamitin ko lang ang pangalan ng pamilya niya para makuha ang tiwala ng mga investor sa daungan. Tapos, itatapon ko na ang baboy na yan. Sinil ng mga salitan iyon ang hangin sa aking lalamunan. Sumunod ang malambing, ngunit nakatutulig na boses ni Paloma Araneta Salcedo. Siguraduhin mo lang, Leandro. Hindi ko hahayaang maranasan ng anak natin ang mabuhay sa anino ng matabang babaeng yan. Baka isipin ng mga tao na may kinalaman pa rin siya sa tagumpay ng Montemayor Group. Hindi pa man lubusang pumapasok sa aking isip ang lason ng kanilang mga salita, isang organizer ng sikat na hotel ang biglang tumakbo patungo sa aking direksyon at marahas na itinulak ang isang mamahaling tray sa aking kaktay. Miss Rina, dali! Dalhin mo na ito sa harap. Magsisimula na ang parangal. Naitulak ako ng pagkakataon palabas sa maliwanag na bulwagan. Ang nakatutulig na palakpakan at almakasisilaw na liwanag ng kakristal na ilawan sa ballroom ay tila mga karayom na tumusok sa aking balat. Daan-daang mata mula sa alta lipunan ng Makati ang nakatitig sa entablado. Doña Remedios, suot ang kanyang mga wad na pelas na aking nilinis kagabi, ay nakatayo doon na may mapagmataas na ngiti. Ngunit ang kamay ni Leandro ay hindi bumuka para sa akin. Sa halip, hinila niya si Paloma paakyat sa entablado sa ilalim ng spotlight. Hawak ang kamay ng babaeng yon, humarap si Leandro sa mikropono at nangumiti. I would like to thank the woman who believed in me from the very start. The woman who will stand by me as we build the next empire of Montemayor Group. Huminto siya at tiningnan si Paloma ng may matinding pagsinta. My fiancé, Paloma Araneta Salcedo. Ang bulong-bulungan ng karamihan ay tila naging isang malaking alon na dambuhalang humampas sa aking pagkatao. Bago ko pa man mayakap ang sakit, marahas na humakbang si Doña Remedios patungo sa akin, itinuturo ang kanyang daliri na puno ng mamahaling hiyas. At ikaw, Wilhelmina Villacorta, magnanakaw! Nasaan ang aming esmeraldang korona? Biglang lumitaw ang mga gwardiya sa aking paligid, hinaharangan ang aking daan. Hinablot ng isa sa kanila ang aking bagong gawang bag, marahas na hinila ang siper, at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Tila bumagal ang takbo ng oras nang bumagsak ang maningning na berdeng hiyas sa marmol na sahig. Lumilika ng isang mabigat at tuyong tunog na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sa aking tabi, mabilis na lumapit si Kathy Baramida, ang aking matalik na kaibigan at doktor. Mahigpit niyang hinawakan ang aking nanginginig na braso. Ang kanyang boses ay isang mabilis na bulong na puno ng pekeng pag-aalala. Wina, please, huwag ka nang lumaban. Umamin ka na lang para hindi lumala ang gulo. Masama ito sa kalagayan mo, lalo na't mahina pa ang kapit ng bata. Bumaba si Leandro mula sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkamuhi habang nakatitig sa aking mukha sa harap ng kakumikislap na kamera ng media. You didn't just steal from us, Wina. Bumasura ka na nga sa buhay ko. Nagnakaw ka pa ng pamanang alahas ng pamilya ko. You clung to me for 8 years because you thought a successful man like me would actually marry someone who looks like you.
Look at yourself. Mula sa tabi niya, hinawakan ni Paloma ang kanyang tiyan. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng tila maawaing ekspresyon. Kaya pala panay ang digit mo kay Leandro kahit tapos na kayo? Huwag mo idamay ang anak ko sa kabaliwan mo, Wina. Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Isang lamig na hindi nagmumula sa takot, kundi sa isang ganap na paggising ng aking diwa. Walang luhang pumatak mula sa aking kakmata. Ang aking puso na kanina lamang ay nadadalamhati ay biglang naging kasing tigas ng kakbatong hiyas na aking hinahawakan araw-araw. 8 taon. 8 taon kong ibinigay ang aking talino, ang aking kalusugan, at ang aking kabataan upang buhayin ang kumpanya ng pamilyang ito habang lihim akong hinahamak sa likod ng aking likuran dahil sa aking pisikal na anyo. Ang aking sakripisyo ay naging tulay lamang para sa kanilang kasakiman. Ang apoy ng aking pag-ibig ay tuluyan ng napadamay sa baha ng kanilang kataksilan na nag-iwan lamang ng matigas at matatalas na piraso ng yelo. Tinignan ko ang telepono ni Tess Evangelista na nakataas sa ere. Ang screen nito ay mabilis na napupuno ng kakreaksyon at komento mula sa libu-libong tao na nanonood ng live stream. Hindi ako sumigaw. Hindi ko sila tinanong kung bakit. Sa halip, lumakad ako ng isang hakbang patungo kay Tess, tinitigan ang kanyang lente ng may malalim na katahimikan. Pakiusap, huwag mong guburahin ang live na ito, Tess. Ang aking boses ay naging kasing talas ng scalpel. Binabasad ang bulong-bulungan ng kaktao sa paligid. Dahil balang araw, ang bidyong ito ang magpapatunay kung sino ang totoong magnanakaw sa gabing ito. Binalingan ko si Leandro, si Paloma at si Kathy na dahan-dahang nag-alis ng kanyang kamay sa aking braso. Nung umiti ako ng napakaitim, isang ngiti na nagpatigil sa tawanan ng kaktao sa paligid. Magsimula na tayong maglakad. Ang gulong ko sa gwardiyang humahawak sa aking balikat. Gusto ko nang makita ang aking selda habang dahan-dahang binabagtas ang ballroom patungo sa labasan sa ilalim ng mapanuring mata ng altalipunan. Ipinasok ko ang aking kanang kamay sa bulsa ng aking asul na damit. Dahan-dahang hinaplos ng aking daliri ang maliit na button sa gilid ng lumang relo ng aking ama, tinitiyak na ang buong audio recording ng kanilang kataksilan backstage ay ligtas na nailipat sa aking pribadong server. Ang malamig na semento ng selda ay tila nanunuot sa aking mga buto. Ngunit mas malamig ang kalkulasyon sa loob ng aking isip. Walang luha, walang hikpi. Sa loob ng 4 na sulok na ito, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame at ang mabigat na paghinga ng ibang mga bilanggo sa kabilang dako. Hinaplus ko ang aking tiyan, tinitiyak na ang munting buhay sa loob ay ligtas mula sa kaguluhan ng mundo sa labas. Hindi nagtagal, narinig ko ang papalapit na tunog ng mga sapatos na takong sa pasilyo. Si Kathy Barameda ay nakatayo sa harap ng rehas. Ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala na kayang manlinlang ng kahit na sinong hindi nakakaalam ng kanyang tunay na kulay. Wina, hinarap ko si Doña Remedios. Nagbayad ako ng piyansa para mailabas ka rito. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta ng panlilinlang. You look so pale. Hindi maganda ito para sa baby. I'll take you to my private clinic para masuri kita ng maayos. Trust me, I'm doing this for our friendship. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo, hinahanap ang kahit katiting na bakas ng konsensya sa kanyang mga mata. Ngunit wala akong nakita, kundi ang takot ng isang taong nakatali sa utang na loob sa pamilya Montemayor. Tumango ako ng hihinhin, nagkukunwaring naniniwala sa kanyang mga mabulaklak na salita. Salamat, Kathy. I knew I could count on you. Sumakay kami sa kanyang mamahaling sasakyan. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, napansin ko ang unti-unting pagbabago ng tanawin sa labas. Ang mga nagkikislapang ilaw ng Makati ay napalitan ng mga madidilim at madiduming kalsada patungo sa timog.
Ang amoy ng usok ng syudad ay hinaluan ng malansang amoy ng dagat at kalawang. "This isn't the way to your clinic, Kathy." Ang aking boses ay nanatiling kalmado kahit na ang bawat himaymay ng aking kalamnan ay handa na sa anumang panganib. "Traffic kasi sa main road, Wina. We're taking a shortcut." Mabilis niyang sagot, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang abandonadong bodega malapit sa daungan ng Maynila. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang sira-sirang poste ng ilaw na kumukurap-kurap sa dilim. Sa labas, dalawang lalaking may takib sa muka ang naghihintay. Ang kanilang mga anino ay tila mga halimaw na handang sumakmal. Marahas akong hinila ng mga lalaki palabas at ipinasok sa loob ng bodega. Ang tunog ng kadena na kumakaladkad sa sahig ay nagdulot ng isang nakakapangilabot na musika sa gitna ng katahimikan. Itinulak nila ako sa isang lumang silya at mabilis na nilagyan ng posas ang aking mga kamay sa likuran. "Siguraduhin ninyong hindi siya makakaalis dito." Narinig ko ang boses ng isang lalaki mula sa dilim, na kinilala ko bilang isa sa mga tauhan ni Leandro. "The boss wants her silenced tonight. At kunin ninyo ang lumang relo na suot niya. May mga dokumento daw doon na kailangang makuha bago natin siya tuluyang dispatsahin." Sa gitna ng panganib, ang aking isip ay hindi nagpatalo sa takot. Dahan-dahan kong inigalaw ang aking paa, nararamdaman ang maliit na piraso ng metal na aking itinago sa gilid ng aking sapatos bago pa man ako dalhin sa presinto. Gamit ang aking kasanayan sa pag-aayos ng mga masalimuot na mekanismo ng antigong alahas, dahan-dahan kong ginamit ang metal upang kalikutin ang kandado ng aking posas. Walang ingay, walang kalatis. Ang bawat galaw ko ay tila isang sayaw ng kamatayan sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman ko ang pagluwag ng mekanismo. Ang aking mga kamay ay malaya na, ngunit nanatili akong nakaposisyon na tila nakagapos pa rin, naghihintay ng tamang pagkakataon. Paano nila nalaman ang tungkol sa rilo? Ang tanong na umikot sa aking isipan. Ang tanging nakakaalam ng sikreto ng relong ito ay ang aking ama at ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay sa loob ng 8 taon. Leandro. Habang papalapit ang mga lalaki na may dalang isang itim na tela upang takpan ang aking mukha, isang nakabibiging tunog ng mga gulong na napreno sa labas ang bumasag sa tensyon. Ang malalakas na ilaw mula sa isang konvoy ng mga itim na sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng bodega. Nagbibigay ng isang nakasisilaw na liwanag na tila bumubura sa mga anino ng aking mga kaaway. Ang pinto ng bodega ay marahas na bumukas at ang silweta ng isang babaeng may hawak na baston na may pilak na hawakan ay lumitaw sa gitna ng liwanag. Ang kanyang presensya ay sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng kahit na sinong naroroon. Tila tumigil ang mundo nang tumama ang nakasisilaw na liwanag ng mga sasakyan sa aking mga mata. Binubura ang mga anino ng mga lalaking magbabalak na wakasan ang aking buhay. Ang tunog ng mga pintong bakal ng sasakyan na sabay-sabay na sumara ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega, isang babala ng kapangyarihang hindi mapapantayan ng kahit na anong yaman ng pamilya Montemayor. Mula sa gitna ng liwanag, dahan-dahang lumakad ang isang babaeng may tindig na tila isang reyna ng kadiliman. Sa bawat pagtama ng kanyang pilak na baston sa maruming semento, nararamdaman ko ang panginginig ng mga lalaking may takib sa mukha. Siya, si Doña Beatriz Casanova. Sa daungan ng Maynila, ang kanyang pangalan ay higit pa sa isang alamat. Siya ang batas na hindi nakasulat. Bitawan ninyo siya. Ang kanyang boses ay mahinhin, ngunit may talas na kayang magpatahimik sa buong Benkang. Sa isang iglap, pinalibutan ng kanyang mga tauhang nakabarong ang mga tauhan ni Leandro. Walang putok ng baril, walang sigawan,
tanging ang tunog lamang ng mga armas na ibinaba sa sahig at ang mabilis na paghinga ng mga natatalong kaaway. Lumapit sa akin si Doña Beatriz. Tiningnan niya ang aking mga kamay na dahan-dahan ko nang inilabas mula sa pagkakaayos na tila nakagapos. Nakita ko ang isang mabilis na paghanga sa kanyang mga mata nang mapagtanto niyang nagawa kong palayain ang aking sarili bago pa man siya dumating. Matalinong bata, ang kanyang bulong habang tinutulungan akong tumayo. Don't be afraid, Hija. You and your baby are safe now. In my world, no one touches what I choose to protect. Dinala ako sa isang pribadong silid sa ospital na pag-aari ng mga Casanova. Ang paligid ay balot ng kaputian at amoy ng mga gamot. Ngunit alam ko na ang bawat pader dito ay may mga tenga. Habang nakahiga ako at pinagmamasdan ang swero na dahan-dahang pumapatak, pumasok si Doña Beatriz at naupo sa tabi ng aking kama. Alam ko ang lahat, Wilhelmina. Panimula niya habang hinahaplos ang hawakan ng kanyang pilak na baston. Alam ko ang ginawa ni Leandro. Alam ko ang kasakiman ni Remedios. At higit sa lahat, alam ko kung ano ang itinatago ng iyong ama bago siya mamatay sa loob ng kulungan 25 taon nang nakalilipas. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking sikmura. Ang aking ama, ang lalaking pinaratangan ng pagnanakaw at namatay sa kahihiyan, ay muling binuhay ng mga salita ng babaeng ito. I can give you everything you need to crush the Montemayor's. Alok niya nang may malamig na ngiti. Lawyers, protection, and the power to reclaim your name. All I want in return are the documents you've hidden, the real ones. Tumingin ako sa kanya nang walang kaba. Sa mundong ito, walang ibinibigay ng lebre. Bakit ninyo ako tinutulungan, Doña Beatriz? Bakit kailangang iligtas ng isang Casanova ang isang Villacorta? Tumawa siya ng mahina, isang tunog na walang bakas ng saya. Dahil ang dugo na nananalaytay sa mga ugat ni Leandro ay galing sa akin, Wilhelmina. Ako ang kanyang totoong ina. Ngunit ang pamilya Montemayor ay isang kanser na kailangang tanggalin. At ikaw ang tanging may hawak ng scalpel upang gawin yon. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal sa aking muka. Si Leandro ay anak ni Beatriz. Ang buong buhay ko sa piling niya ay isang masalimuot na laro ng dalawang makapangyarihang pamilya. Nang makaalis si Doña Beatriz, dumating si Padre Severo na may dalang isang maliit na bag. Sa loob nito ay ang asul na damit na suot ko noong gabi ng parangal, ang damit ng aking ina. Inabot ko ang tila, nararamdaman ang bawat himaymay ng sutla. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital, napansin ko ang mga tahi sa gilid ng laylayan. Ang mga pilak na sinulid ay hindi lamang palamuti. May mga maliliit na buhol at distansya sa pagitan ng mga tahi na tila isang lihim na wika. Ginamit ko ang aking mga daliri upang basahin ang mga buhol. Ang aking puso ay bumibilis sa bawat matuklasang titik. Ito ang paraan ng aking ama sa pagtatala ng mga transaksyon sa daungan. Isang sining na itinuro niya sa akin noong bata pa ako sa ilalim ng pagkukunyari ng paglalaro ng sinulid. Hindi lamang ito damit. Ito ay isang mapa ng mga krimen na nagpabagsak sa aking pamilya at ang susi sa pagwasak sa mga taong nag-aakalang tapos na ako. Dahan-dahan kong hinila ang unang dulo ng pilak na sinulid habang ang aking isipan ay bumubuo na ng isang plano na kasing tigas ng diamante at kasing lamig ng kamatayan. Doña Beatriz thinks she can use me as her puppet. Leandro thinks he has silenced me. They are all wrong. Bago matapos ang gabi, isang nurse ang pumasok at inilapag ang isang kahon sa aking side table. Nang buksan ko ito, bumungad ang amoy ng nabubulok na mga rosas. Isang tumpok ng mga tuyot na petals na may kasamang maliit na card na may nakasulat na pangalan ni Leandro.
Isang babala. Isang pagbabanta mula sa hukay ng aming nakaraan. Ngunit hindi na ako ang babaeng umiiyak sa dilim. Ang bawat tuyot na petal na ito ay magsisilbing mitsa ng apoy na susunog sa kanilang kaharian. Ang penthouse sa Makati ay tila isang marangyang hawla na ginto. Mula sa malalaking bintana, tanaw ko ang nagkikislapang ilaw ng lungsod na dati ay tila nagbibigay sa akin ng pag-asa. Ngunit na yon ay tila mga mata na lamang ng mga buhayang naghihintay ng biktima. Nakaupo ako sa harap ng salamin. Hinahaplos ang aking leeg na wala ng suot na kahit anong alahas. Hindi ko na kailangan ng palamuti upang itago ang aking pagkatao. Sa tabi ko, nakalatag ang asul na damit ng aking ina. Ang mga pilak na sinulid na aking kinalas ay nakatabi sa isang maliit na lalagyan ng pilus. Bawat numero, bawat koordinado ng mga container na aking na-decode ay nakatatak na sa aking memorya. Handa ka na ba, Wilhelmina? Ang boses ni Doña Beatriz ay umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Suot niya ang isang itim na terno na tila balute. Ang buong media ay naghihintay sa ibaba. Oras na para ipakita sa kanila ang kawawang biktima na aking iniligtas. Numiti ako ng tipid sa aking refleksyon. Huwag kayo mag-alala, Doña Beatriz. Ibibigay ko sa kanila ang palabas na gusto nila. Sa lobi ng gusali, sinalubong kami ng sunod-sunod na pagkislap ng mga camera. Ang bawat flash ay tila isang pag-atake. Ngunit nanatili akong matatag sa tabi ni Beatriz. Humakbang ako patungo sa mikropono. Ang aking mukha ay nagpapakita ng tamang timpla ng panghihina at dignidad. Gusto ko lang magpasalamat sa pamilya Casanova, lalo na kay Doña Beatriz sa pagliligtas sa akin mula sa panganib. Ang aking boses ay malumanay, ngunit malinaw. I am just a woman who wants justice. Hindi ko ninakaw ang korona. At ang katotohanan ay lalabas din anuman ang gawing pagtatago ng pamilya Montemayor. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang galit na mukha ni Leandro sa screen ng isang tablet na hawak ng isang reporter. Alam kong nanonood siya. Alam kong kumukulo ang dugo ni Doña Remedios habang nakikita akong buhay at nasa ilalim ng proteksyon ng kanilang pinakakinatatakutang kaaway. Pagkatapos ng press conference, lihim akong bumalik sa penthouse. Doon, naghihintay si Tess Evangelista. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang telepono. Uwi na. Pinalabas ko na ang live noon pero tinakot nila ako. Ang boses ni Tess ay puno ng pagsisisi. Pinutol ko ang bahagi ng video kung saan nakita si Kathy na naglalagay ng korona sa bag mo. Sinabi ni Doña Remedios na ipapapatay niya ang anak ko kung hindi ko susunod. I'm so sorry, Wina. Wala akong magawa. Nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Naramdaman ko ang kanyang panginginig, ang pawis sa kanyang mga palad. Inabutan ko siya ng isang basong tubig. Hinahayaan ang tunog ng paglapag ng baso sa mesa na magsilbing hudyat ng aking pagpapasya. Don't worry, Tess. Hindi kita sinisisi. Ang bulong ko ng may malamig na katiyakan. Pero kailangan ko ang orihinal na file. Ang buong video na walang bura. I will protect you and your child. Ang pamilya Casanova ang magbabantay sa inyo, hindi ang mga Montemayor. Nang makaalis si Tess, agad kong binuksan ang aking laptop. Sa loob ng 8 taon, ako ang nag-aayos ng lahat ng digital records ni Leandro. Alam ko ang bawat password, bawat nakatagong folder. Sinimulan kong suriin ang mga bank accounts ni Paloma. Nakita ko ang sunod-sunod na malalaking transaksyon patungo sa mga dummy accounts sa labas ng bansa. Ninanakawan nila ang kumpanya ng mga Montemayor bago pa man ito tuluyang gumuho. Ngunit, habang naglalayag ako sa madidilim na eskinita ng kanilang mga transaksyon, isang bagong email ang pumasok sa aking inbox. Mula ito sa isang hindi kilalang address. Nang buksan ko ang attachment,
Tumigil ang tibok ng aking puso sa loob ng isang sandali. Isang larawan ito ng aking sariling ultrasound, ang kuha ni Kathy sa kanyang klinika. Ngunit sa ibabaw ng larawan ng aking sanggol, may nakaguhit na isang malaking pulang krus. At sa ibaba, may isang pangungusap na nakasulat sa itim na tinta. Ang pamanang ito ay hindi kailanman sisikatan ng araw. Naramdaman ko ang panunuot ng galit sa aking mga ugat. Hindi na lamang ito tungkol sa reputasyon o pera. Ito ay tungkol sa buhay ng aking anak. Hinarap ko ang screen ng laptop. Ang aking mukha ay nagpapakita ng isang nakapanging ilabot na katahimikan. Hindi nila alam na sa bawat banta nila, lalong tumitigas ang aking desisyon na sunugin ang kanilang mundo hanggang sa maging abo. Malamig ang hangin sa loob ng Araneta Wellness Clinic. Kasing lamig ng mga lihim na pilit nilang itinatago sa likod ng mga puting pader at amoy ng antiseptic. Naglakad ako sa pasilyo ng may katiyakan, suot ang isang simpleng terno na hindi napapakita ng anumang kaba. Hindi ako pumasok bilang isang pasyente, kundi bilang isang babaeng marunong magbayad ng utang na loob at marunong ding manil nito. Miss Wina, kayo po pala. Bulong ni Nanay Rosa, ang matandang head nurse na tinulungan ko noong nakaraang taon para sa operasyon ng kanyang apo. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa paligid. Tinitiyak na walang nakakakita sa aming pag-uusap sa dulo ng archive room. Nanay Rosa, kailangan ko ang file ni Paloma Araneta Salcedo. Na yun din. Ang boses ko ay hindi nang inginig. Ito ay isang utos na binalot ng pakiusap. Sa loob ng ilang minuto, nasa harap ko na ang mga digital folder. Gamit ang aking kasanayan sa pagsusuri ng mga detalye, ang parehong kasanayan na ginagamit ko sa pagtukoy ng mga peking hiyas, agad kong napansin ang irregularidad. Ang ultrasound ni Paloma ay walang metadata. Walang timestamp mula sa makina ng klinika. At nang i-over ko ang imahe sa record ng isang pasyente mula sa charity ward ni Kathy Barameda, nagtugma ang bawat kurba at anino. Walang sanggol sa sinapupunan ni Paloma. Ang tagapagmana ng mga Montemayor ay isang ilusyong binuo mula sa kasinungalingan at nakaw na imahe. Ngunit, bago ko pa man masave ang ebidensya sa aking drive, naramdaman ko ang pagyanig ng aking telepono sa bulsa. Isang tawag mula sa sakrista ni Padre Severo. Pagkakasagot ko pa lang, ang boses ng bata ay puno ng takot at hikbi. Ate Wina, ang simbahan, si Padre Severo, dinala siya sa ospital. Tila huminto ang tibok ng aking puso, ngunit agad akong kumilos. Hindi ako tumakbo ng pasigaw. Mabilis at tahimik akong lumabas ng klinika at nagmaneho patungo sa Cavite. Pagdating ko sa simbahan, ang amoy ng insenso ay hinaluan ng malansang amoy ng sariwang dugo. Nakahandusay si Padre Severo sa paanan ng altar. Ang kanyang mukha ay duguang tila hinampas ng isang matigas na bagay. Ang lihim na taguan sa ilalim ng estatwa ni San Jose, kung saan nakatago ang mga orihinal na dokumento ng aking ama, ay wasak at wala ng laman. Lumapit ako sa aking tiyuhin. Hindi ako sumigaw. Kinuha ko ang aking panyo at dahan-dahang milinis ang dugo sa kanyang noo. Ang aking mga kamay ay matatag kahit na ang bawat himaymay ng aking puso ay nagnanais na sumabog sa galit. Magpahinga ka na, tiyo. Ako na ang tatapos nito. Huwag mo nang hanapin ang mga papel na iyon, Wilhelmina. Isang boses ang umalinganggaw mula sa anino ng kumpisalan. Lumabas si Gaspar Casanova, ang kapatid ni Beatrice. Hawak niya ang isang itim na envelope. Ang envelope na naglalaman ng aking kinabukasan. Gaspar, bakit maninanakawan ang taong nagligtas sa pamilya mo? Ang tanong ko ay kasing lamig ng marmol na sahig. I'm not a thief, Ija. I'm a businessman. Numiti siya ng may kasakiman. These papers are too valuable for Beatrice at mas lalo nga panganib para sa iyo.
I can use this to control both families. Why give it to you for free? Humakbang siya papalapit. Ang kanyang mga mata ay tila nanunuri. Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Ang ama mo ay hindi biktima lang. He was framed, yes. Pero alam mo ba kung sino ang nagbigay ng huling pirma para mabulok siya sa kulungan? Nanatili akong tahimik. Hinihintay ang kanyang susunod na lason. It was your mother, Weena. Your own mother signed her own doom and your father's death warrant just to keep you alive. She chose you over him. And in the end, she lost everything. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa isang walang laman na lalagyan. The documents you're looking for? They prove that the Villacortas weren't just victims. They were participants who got burned. Tumingin ako sa kanya, hindi kumukurap. Ang sakit ng rebelasyong yon ay tila isang kutsilyong ibinaon sa aking dibdib. Ngunit hindi ko hinayaang makita niya ang aking pagdurusa. Sa halip, dahan-dahan kong inayos ang aking tayo. Kung iniisip mong ang pirma ng aking ina ay isang kahinaan, Gaspar, nagkakamali ka. Ang boses ko ay naging kasing tigas ng asero. Iyan ang nagpapatunay kung hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang Villacorta para sa pamilya. At ngayon, papatunayan ko sa iyo kung hanggang saan ang kaya kong gawin para singilin kayong lahat. Tinalikuran ko siya habang nararamdaman ang bigat ng duguang panyo sa aking kamay. Ang mga dokumento ay maaaring nawala. Ngunit ang apoy na sumusunog sa aking pagkatao ay mas maliwanag pa ngayon kaysa noon. Ang maliit na silid sa tabi ng simbahan ay balot ng anino. Tanging ang dilaw na liwanag mula sa isang lumang lampara ang nagbibigay ng buhay sa asul na tela ng aking ina. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang ulan, ang bawat patak na tumatama sa bubong ay tila isang mabilis na tibok ng puso na hindi mapakali. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Ginamit ko ang aking jeweler's loop, ang lente na nagpalaki sa bawat detalye ng pilak na sinulid sa laylayan ng damit. Doon ko nakita ang katotohanan. Ang mga tahi ay hindi pantay-pantay. May mga buhol na sadyang ginawa sa pagitan ng mga numero. Ito ang alibata ng mga Villacorta. Isang lihim na sistema ng pagtatala na itinuro sa akin ng aking ama nung bata pa ako. Hindi ka sumuko, ina. Ang aking bulong sa hangin habang hinahaplos ang malamig na tela. Hindi mo kinuha ang buhay ni ama. Itinago mo ang katotohanan sa loob ng pananamit ko. Naghihintay na maging sapat ang talino ko para basahin ito. Ang mga numerong ito ay hindi lamang basta digit. Ang mga ito ay mga ID ng mga container na dumaan sa Bencang, Maynila 25 taon na ang nakalilipas. At ang mga katapat na bank account na tumanggap ng mga nakaw na yaman. Nakita ko rin ang mga pangalan, Montemayor at Casanova. Ang dalawang pamilyang nag-akalang ang mga lihim ay nabubulok kasama ng mga patay. Ay hindi alam na ang ebidensya ay suot-suot ko sa mismong gabi ng aking kahihiyan. Tumayo ako at kinuha ang aking telpono. Ang aking muka sa harap ng salamin ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat pighati ay tinunaw ko na upang maging asero. Doña Beatriz! Ang aking boses ay naging kasing lamig ng hangin sa labas nang sagutin niya ang tawag. Handa na akong makipag-ayos. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng dokumento sa darating na ika-100 anniversary ng Montemayor Group. Pero may isang kondisyon. Gusto kong makita ang lahat ng inyong mga kasusyo doon. I want a full audience for my surrender. Narinig ko ang mahinang tawa ng matandang babae sa kabilang linya. Matalinong desisyon, Wilhelmina. It's better to be a living ally than a dead martyr. I'll make sure everyone is there. Pagkatapos ng tawag,
Nilapitan ko si Tess na kanina pa tahimik na naghihintay sa sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba, ngunit may isang bagong ningning ng determinasyon. Tess, ihanda mo ang orihinal na file. No cuts, no edits. Ang utos ko nang hindi tumitingin sa kanya. Sa gabing yon, hindi lang ang korona ang babagsak. Ang buong pundasyon ng kanilang mga kasinungalingan ang ating gigibain. Pero Wina, paano kung harangan nila tayo sa pinto? Tanong ni Tess habang mahigpit na hawak ang kanyang camera. Hindi nila tayo haharangan. Ang sagot ko habang dahan-dahang hinihila ang unang dulo ng pilak na sinulid mula sa damit. Dahil sa gabing iyon, iisipin nilang sila ang nanalo. Iisipin nilang ang tupa ay kusang lumalapit sa mga lobo. Isang matalas sa tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan, pansamantalang nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid. Sa ilalim ng liwanag na iyon, ang aking mga mata ay nagmukhang mga iyas na handang gupitin ang anumang haharang. Biglang yanig ng pag-vibrate ng aking telepono ang ibabaw ng kahoy na mesa. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Pagpindot ko ng answer, ang boses ni Leandro ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking pandinig. Wina, I heard you're ready to talk. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan at manipulasyon. Magkita tayo bukas ng gabi, bago ang party. Just the two of us. Let's talk about the child. I can give you a future, Ija. Basta, huwag mo nang ituloy ang kabaliwang ito. Tinitigan ko ang ulan na humahampas sa bintana. Ang aking mga daliri ay mariing nakakapit sa asul na tela. Sige, Leandro. Let's talk. Pero siguraduhin mong dala mo ang lahat ng iyong mga pangako. Dahil bukas, baka wala ka na kahit isa niyan. Pinatay ko ang tawag nang hindi naghihintay ng kanyang sagot. Ang tunog ng ulan ay unti-unting lumakas. Tila isang mabilis na martsa patungo sa isang digmaan na ako mismo ang nagplano. Habang pinagmamasdan ko ang punit na bahagi ng damit kung saan kinuha ko ang unang piraso ng ebidensya, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang mga Montemayor at Casanova ay nagdiriwang para sa kanilang sentenaryo. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang selebrasyon ay magsisilbing lamay para sa kanilang kapangyarihan. Ang pribadong restaurant sa Makati ay tila isang baul ng mga hiyas, malamig, tahimik at puno ng mga aninong nagmamasid sa likod ng mga kristal na baso. Nakaupo ako sa isang sulok, pinagmamasdan ang pag-ikot ng tubig sa aking baso habang hinihintay ang pagdating ng lason na dati ay itinuring kong gamot. Hindi nagtagal, narinig ko ang mahihinhin at mayayabang na hakbang ni Leandro. Suot niya ang isang terno na kulay abo, ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit puno pa rin ng kayabangan na tila siya ang nagmamay-ari ng bawat hanging nalalanghap ko. Naupo siya sa aking harap. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, naghahanap ng kahit katiting na bitak sa aking balute. Wina, you look different. Panimula niya. Ang boses ay tila isang malambing na bulong na pilit na namantal. Look, alam kong nagkamali ako. Things got out of hand. But you have to understand, I did all of this for us. For our future. Tinitigan ko siya ng walang kurap. Ang bawat salita niya ay tila isang maruming basura na itinatambak sa aking harap. For us, Leandro? O para sa iyong sarili? Ang pagpapakasal kay Paloma, ang pagpapakulong sa akin, ang pagtatangkang pumatay sa aking anak, yun ba ang tawag mo sa pagbuo ng kinabukasan? Humawak siya sa aking kamay, ngunit mabilis ko itong binawi. Ang kanyang muka ay bahagyang namula sa inis, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Wina, be realistic. Sino ang maniniwala sa isang babaeng may ganyang anyo? You are overweight. You have medical issues. No one else would truly care for you except me. Just drop the charges.
Ibigay mo sa akin ang mga dokumento at titiyakin ko na hindi ka magugutom habang pinalalaki mo ang bata. Ang lakas ng loob mong gamitin ang anak ko para sa iyong kaligtasan. Ang aking boses ay naging kasing lamig ng yelo sa aking baso. Hindi mo na ako kayang manipulahin ng iyong mga salita, Leandro. Tapos na ang panahon na naniniwala ako sa iyong mga wad na pangako. Biglang lumitaw si Paloma mula sa likod ng isang kolumna. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit at paninibugho. Marahas niyang hinampas ang mesa. Ang tunog ng kristal na tumatama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na restauran. Wina! How dare you talk to my fiancé like that? Sigaw niya. Ang boses ay sadyang nilalakasan upang makakuha ng atensyon ng ibang mga customer. Bigla niyang hinablot ang kanyang sariling braso at nagsimulang umiyak ng malakas. Tulong! Sinasaktan niya ako! Leandro, tignan mo ang ginagawa niya sa akin. Tumingin ang mga tao sa aming direksyon. Ang mga waiter ay nagsimulang lumapit ng may pag-aalinlangan. Ngunit hindi ako tumayo. Hindi ako sumigaw. Nanatili akong nakaupo, pinagmamasdan ang kanilang murang dula ng may nakamamatay na katahimikan. Ihanda ninyo ang inyong pinakamagandang kasuotan bukas. Ang aking bulong sa kanila na naging dahilan upang matigil ang pag-iyak ni Paloma. Dahil iyon na ang huli ninyong gabi ng karangyaan. Hahayaan ko kayong namnamin ang huling sandali ng inyong mga kasinungalingan. Tumayo ako ng may dignidad. Kumuha ako ng sapat na barya mula sa aking pitaka at dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng mga barya na bumabagsak sa kahoy ay tila isang huling hudyat ng aking pamamaalam. Bayad ko yan sa ining ko. Hindi ko kailangan ng inyong libreng pagkain. Lumakad ako palabas ng restauran nang hindi lumilingon. Sa labas, ang sasakyan ni Doña Remedios ay nakaparada sa tapat. Nakita ko ang kanyang mukha sa likod ng madilim na bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang sinusundan ako ng tingin. Pagdating ko sa aking tinutuluyan, agad kong hinanap ang asul na damit ng aking ina. Ngunit ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ko ang damit sa ibabaw ng kama. May isang malaking gupit sa likuran nito. Isang bahagi ng tela na naglalaman ng pinakamahalagang bahagi ng pilak na sinulid ay wala na. Naramdaman ko ang panunuot ng kaba. May nakapasok sa aking silid habang ako ay wala. May kumuha ng ebidensya. Tumingin ako sa paligid, ang bawat anino sa silid ay tila nagtatawanan sa aking pagkabigla. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng pabango ni Doña Remedios na tila nananatili pa rin sa hangin. Isang mapang-uyam na paalala na ang digmaang ito ay hindi patapos. Ang bulwagan ng Grand Ballroom ay tila isang dagat ng ginto at kasinungalingan. Punong-puno ng mga taong ang tanging libangan ay ang pagmasdan ang pagbagsak ng iba habang sila ay humihigop ng mamahaling alak. Ang amoy ng mga bulaklak na hinaluan ng matatapang na pabango ay tila sumasakal sa aking paghinga. Ngunit nanatiling matuwid ang aking tayo. Naglalakad ako sa gitna ng karamihan, suot ang asul na damit ng aking ina. Ang gupit sa likuran nito ay hindi ko itinago. Sa halip, ginamit ko ang isang itim na laso upang pagdugtungin ang tela, isang simbolo ng aking mga sugat na pilit nilang binubuksan. Ang bawat hakbang ko ay sinusundan ng mga bulong-bulungan na tila mga bubuyog na naghahanap ng madadapuan. Tignan mo siya, ang kapal ng muka. Ang narinig kong bulong mula sa isang ginang na nakasuot ng terno. Nagnakaw na nga, nagagawa pang magpakita sa ganitong okasyon. Hindi ko sila binalingan ng tingin. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa entablado kung saan nakatayo ang pamilya Montemayor. Lumapit sa akin si Doña Beatriz. Ang kanyang mga mata ay nanunuri habang nakahawak sa kanyang pilak na baston. Nasaan ang mga dokumento, Wilhelmina? Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Huwag mong sabihing nagpunta ka rito ng walang dala.
Nasa tamang lugar ang lahat, Doña Beatriz. Ang sagot ko nang may malamig na katiyakan. Siguraduhin niyo lang na handa kayong tanggapin ang kabayaran ng inyong mga kasalanan. Mula sa entablado, nakita ko si Doña Remedios na nakaupo ng may mapang-uyam na ngiti. Alam ko ang kahulugan ng meeting yon. Hawak niya ang bahagi ng tela na naglalaman ng mga kodigo. Iniisip niya na sa pamamagitan ng paggupit sa aking damit, ay nagupit na rin niya ang aking pagkakataong manalo. Hindi niya alam na ang tunay na talino ng mga Villacorta ay hindi nakadepende sa isang piraso ng tela. Tumayo si Leandro at lumapit sa mikropono. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang huwad na kababaang loob na tila siya ay isang santo sa harap ng madla. Ang bawat pagkislap ng mga kamera ay tila isang pagpupugay sa kanyang mga kasinungalingan. Good evening, everyone! Panimula ni Leandro. Ang kanyang boses ay umalingawgaw sa buong bulwagan. Tonight is not just about the 100 years of the Montemayor Group. It's about integrity and forgiveness. We have invited someone tonight who has caused us great pain. But as a family, we choose to show mercy. Itinuro niya ako sa gitna ng karamihan. Ang lahat ng spotlight ay biglang tumutok sa aking direksyon, nagbibigay ng isang nakasisilaw na liwanag na tila gustong tunawin ang aking pagkatao. Wilhelmina Villacorta, lumapit ka rito, ang tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na awa. Nais kong ipaalam sa lahat na kahit minakawan mo kami, kahit sinubukan mong sirain ang aming pangalan, pinapatawad ka na namin. We want you to be part of this legacy, for the sake of the child you are carrying. Narinig ko ang mahihinang palakpakan mula sa mga panauhin. Ang mga at ng paghanga sa kabutihang loob ni Leandro ay tila isang nakakasulasok na usok. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Mang Jose sa dulo ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, naghihintay ng hudyat na ang katarungan ay malapit na. Humakbang ako patungo sa entablado. Ang tunog ng aking mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang mabilis na pagtambol ng digmaan. Habang papalapit ako kay Leandro, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang ngiti. Are you ready to surrender the evidence, Wina? Ang bulong niya sa akin nang makarating ako sa kanyang tabi. Ito na ang huling pagkakataon mo para mailigtas ang sarili mo. Hindi ako narito para sumuko, Leandro. Ang sagot ko, sapat lamang para marinig niya. Narito ako para maningil. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng ballroom. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga taong naguguluhan sa dilim. Pagkalipas ng ilang sandali, ang malaking projector screen sa likod ng entablado ay biglang nagbukas. Naglalabas ng isang static na tunog na tila isang hudyat ng paghuhukom. Ang static sa malaking screen ay biglang napalitan ng isang malinaw na bidyo. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay agad na napawi, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang pinapanood ng lahat ang bawat detalye ng katotohanan. Sa screen, kitang-kita ang mukha ni Kathy Baramida. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang inilalagay ang esmeraldang korona sa loob ng bag ko. Habang sa background ay naririnig ang boses ni Doña Remedios na naguutos. Siguraduhin mong hindi niya mapapansin. Kailangang magmukha siyang magnanakaw sa harap ng lahat. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga camera ng media na kanina ay nakatutok sa akin para sa pangungutya ay sabay-sabay na humarap kina Remedios at Leandro. Ang kanilang mga mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay biglang namutla. Tila mga bangkay na nabalutan ng mamahaling tela. Hindi yan totoo! Gawa-gawa lang ang bidyong yan! Sigaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot.
ngunit hindi tumigil ang screen. Ang susunod na lumitaw ay ang mga medical record mula sa Araneta Clinic. Ang mga dokumentong nagpapatunay na ang ultrasound ni Paloma ay pag-aari ng isang mahirap na pasyente. Paloma Araneta Salcedo, non-pregnant. Ang mga titik ay tila mga higanting sulo na nagliliyab sa gitna ng kadiliman. You lied to me! Ang sigaw ng isang investor mula sa harap. Ngunit ang boses niya ay nabaon sa ingay ng susunod na ebidensya. Ang audio recording mula sa aking rilo ay umalingaw sa buong bulwagan. Ang boses ni Leandro, malinaw at walang duda. Habang nag-uutos sa kanyang mga tauhan sa bodega. Ilayo niyo si Vina sa daungan. Patahimikin niyo siya ng tuluyan. I don't care about the baby. Just get the documents. Naramdaman ko ang matinding pagyanig ng balikat ni Kathy sa aking tabi. Bigla siyang lumuhod sa aking paanan. Ang kanyang mga luha ay bumubura sa kanyang makapal na makeup. Uwi na! Patawarin mo ako! Utang na loob ko ito sa kanila. Iniligtas nila ang nanay ko. Tiningnan ko siya ng may malamig na pagkamuhi. Iniligtas mo ang iyong ina sa pamamagitan ng pagpatay sa aking anak, Kathy? Ang utang na loob ay hindi lisensya para maging mamamatay tao. Sa dulo ng ballroom, nakita ko si Gaspar Casanova na dahan-dahang umaatras, hawak ang ninakaw niyang piraso ng tela mula sa aking damit. Mumiti ako ng napakaitim sa kanya. Hindi mo na kailangan ang telang yan, Gaspar. Ang aking boses ay naging kasing tigas ng asero sa gitna ng kaguluhan. Bilang isang restoration expert, nasa isip ko na ang bawat numero ng inyong mga smuggled container. At bago pa man magsimula ang party na ito, naipadala ko na ang buong listahan sa NBI. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga mabilis na hakbang ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation na nakauniporme ay naghatid ng tunay na takot sa gitna ng alta lipunan. Pinamumunuan sila ng mga kaibigan ng aking ama mula sa daungan, mga manggagawang nanatiling tapat sa kanyang alaala. Sinubukan ni Doña Beatriz na tumayo ng may dignidad. Ngunit ang kanyang pilak na baston ay tila bumigat at hindi na siya kayang itayo. Wilhelmina, huwag mong gawin ito. Pamilya tayo. Ang pamilya ay hindi nagpapapatay ng sariling dugo para sa pera, Doña Beatriz. Ang sagot ko, habang pinagmamasdan silang pinaliligiran ng mga otoridad. Lumapit sa akin si Leandro. Ang kanyang muka ay puno ng desperation. Sinubo niyang hawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Wina, please, isipin mo ang bata. I can change. Let's fix this. Dahan-dahan kong inihakbang ang aking paa palayo sa kanya. Walang galit sa aking muka. Tanging isang ganap na kawalan ng pakiramdam para sa lalaking ito na minahal ko ng 8 taon. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kanyang mga kamay ay ang pinakamasarap na musikang narinig ko sa buong buhay ko. Wala ka nang babalikan, Leandro? Ang huling bulong ko bago siya tuluyang kinaladkad ng mga pulis palabas ng ballroom sa ilalim ng mga nakasisilaw na flash ng kamera. Naiwan akong nakatayo sa entablado. Ang asul na damit ng aking ina ay tila nagliliwanag sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat tao sa ballroom ay nakatingin sa akin. Hindi na nang may pangungutya, kundi nang may matinding takot at paghanga. Ang katarungang ipinagkait sa amin sa loob ng 25 taon ay sa wakas ay bumagsak na parang isang higanting palakol, pinuputol ang bawat ugat ng kanilang kapangyarihan. Ang liwanag ng umaga sa Cavite ay pumasok sa bintana ng maliit na silid sa ospital, kasing linaw ng aking bagong buhay. Hindi ito ang marangyang silid na inaalok ni Doña Beatriz sa Makati, kundi isang simpleng silid na amoy, sariwang hangin at dagat. Sa loob ng aking mga bisig, naramdaman ko ang banayad na paghinga ng aking sanggol, isang munting himala na nakaligtas sa gitna ng matinding bagyo. Esperanza Ligaya Villacorta, ang gulong ko habang hinahaplos ang kanyang malambot na pisni.
Ang pangalang ito ay hindi nakakabit sa anumang maruming dinastiya ng Montemayor o Casanova. Ito ay pangalan ng pag-asa at ligayang ako mismo ang bumuo mula sa mga abo ng aking nakaraan. 3 buwan matapos ang gabing iyon sa ballroom, ang balita ay puno pa rin ng mga paglilitis. Si Leandro, Doña Remedios at Doña Beatriz ay nananatili sa loob ng piitan habang hinihintay ang hatol para sa malakihang smuggling at tangkang pagpatay. Si Paloma naman ay nahaharap sa mga kaso ng fraud. Ang kanilang imperyo ay gumuho ng tuluyan. Ang bawat hiyas na kanilang ipinagmalaki ay napatunay ang pundasyon ng krimen. Isang araw, dinalaw ako ng abogado ni Leandro. May dala siyang sulat mula sa kulungan. Isang pagsusumamo ng isang lalaking nawalan ng lahat. Gusto raw niya makita ang bata, Miss Wina. Sinabi niya na kahit anong mangyari, ama pa rin siya ni Esperanza. Tiningnan ko ang sulat nang walang anumang emosyon. Hindi ko ito binuksan. Sabihin mo sa kanya, ang karapatan ng isang ama ay hindi nakukuha sa dugo lamang, kundi sa proteksyon at pagmamahal na kailanman ay hindi niya ibinigay. Hahayaan ko ang korte na magpasya sa pagbisita, ngunit kailangan muna niyang dumaan sa rehabilitasyon para sa kanyang mga bawlok tintan. Hindi ko gagamitin ang anak ko para sa paghihiganti, pero hindi ko rin hahayaang malason siya ng kanyang ama. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Tanaw ko ang itinatayong Villacorta Women's Center sa lupain na ibinigay ng simbahan ni Padre Severo. Doon, ang mga biktima ng pang-aabuso ay binibigyan ng pagkakataong matuto ng sining ng pag-aalahas. Si Tess ay naging tagapamahala ng aming mga kwento. Tinitiyak na ang katotohanan ay hindi na muling mabubura. Sa araw ng pagbubukas ng Villacorta Heirlooms, ang aking mga mata ay napako sa isang display case sa gitna ng lobby. Sa loob nito, nakalagay ang esmeraldang korona na ginamit nila upang ipahiya ako. Hindi ko ito itinago sa dilim. Sa ilalim ng case, may isang plaque na nakasulat. Ang palamuting ito ay simbolo ng isang babaeng piniling tumayo sa gitna ng pagbagsak. Isang mamamahayag ang lumapit sa akin. Ang kanyang recorder ay nakatutok habang tinatanong ang huling katanungan na tila hinihintay ng buong bansa. Miss Villacorta, matapos ang lahat ng ginawa nila sa inyo, may puwang pa ba para sa kapatawaran sa inyong puso? Tumingin ako sa malayo, sa dagat kung saan dumaan ang mga container na sumira sa aking pamilya. At pagkatapos ay sa aking anak na mahimbing na natutulog sa bisig ni Padre Severo. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang aking boses ay naging kasing lamig at kasing linaw ng isang kristal. Pinatawad ko na sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako at ang aking anak sa isang isipang payapa. Ngunit ang katarungan ay kailangang manatili. I don't regret loving him once because that love taught me that a woman should never shrink herself just to make a man feel big. Isang mahinang tunog ng hangin ang humalik sa aking mga pisingi. Tila isang bulong ng pagsang-ayon mula sa aking ina. Ang asul na damit na may mga pilak na sinulid ay nakatago na sa aking baul. Hindi na bilang ebidensya, kundi bilang isang paalala ng aming tagumpay. Habang pinagmamasdan ko ang mga kababaihan na nagsisimulang mag-aral ng paghubog ng ginto sa aming center, naramdaman ko ang isang ganap na kaligayahan. Ang Villacorta Heirlooms ay hindi lamang tungkol sa mamahaling bato. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng dignidad na ninakaw. Sa huling sandali ng araw, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw ng Cavite, naramdaman ko ang mahigpit na hawak ng maliit na kamay ni Esperanza sa aking daliri. Mumiti ako. Ang aming kwento ay hindi nagtapos sa isang kasal o sa pagtanggap na isang lalaki. Nagtapos ito sa pagtuklas ng sariling ningning na walang sinumang makakaagaw. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga tor ng kasinungalingan sa Makati
At ang bawat araw na nagdaan ay tila isang dahan-dahang pagpapanumbalik ng aking sariling ningning. Narito ako ngayon sa hardin ng Villa Corta Women's Center sa Cavite. Pinagmamasdan ang mga bulaklak na sumasayaw sa ilalim ng init ng araw. Ang amoy ng sariwang damo at ang alat ng hangin mula sa dagat ay sapat na upang malunod ang anumang mapait na alaala ng nakaraan. Tumatakbo si Esperanza sa damuhan. Ang kanyang tawa ay tila isang banayad na himig na nagpapatahimik sa aking isipan. Sa bawat hakbang ng kanyang maliliit na paa, nakikita ko ang tagumpay ng aming pakikipaglaban. Hindi siya lumaking may dalang pighate. Lumaki siyang may bitbit na pangalan na ang kahulugan ay kalayaan. Minsan, nababalitaan ko ang kalagayan ng mga taong dati ay nagpahirap sa akin. Si Leandro ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas. Ang kanyang dating makisig na anyo ay naglaho na. Pinalitan ng isang mukhang puno ng pagsisisi at pangungulila sa isang buhay na itinapon niya para sa pansamantalang kapangyarihan. Si Doña Remedios ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Nabubuhay sa isang maliit na apartment sa probinsya, malayo sa mga kinang ng diamante na dati niyang sinasamba. Si Paloma, matapos ang kanyang pagkakasangkot, ay nagbukas ng isang maliit na tindahan ng sining para sa mga kababaihan sa labas ng Maynila. Hindi man kami naging magkaibigan, narinig ko na tinuruan niya ang mga ito na pahalagahan ang kanilang sarili ng higit pa sa pisikal na kagandahan. Isang pagbabagong hindi ko inaasahan, ngunit tinatanggap ko ng may tahimik na pagkilala. Lumapit sa akin si Padre Severo. Hawak ang isang baso ng malamig na tsaa. Ang kanyang muka ay may mga peklat pa rin mula sa gabing iyon sa simbahan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Wina, ang Villa Corta heirlooms ay itatampok daw sa isang international exhibit sa Paris. Ang balita niya nang may pagmamalaki. Sabi ng mga eksperto, ang kakaibang tahi ng pilak sa iyong mga disenyo ay tila nagkukwento ng isang kasaysayan ng katatagan. Ngumiti ako at dahan-dahang hinaplos ang asul na telang nakapatong sa aking hita. Hindi lang po yun disenyo, Tiyo. Yun ang boses ng aking ina at ang katotohanan ng aking ama. Mayon, hindi na ito kailangang itago. Napag-uset namin ang tungkol sa kapatawaran. Sinabi ko sa kanya na ang pagpatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang mahabang proseso ng pagpili sa sariling kapayapaan araw-araw. Hindi ko kailangang kalimutan ang sakit upang makapagpatuloy. Kailangan ko lang itong gawing pundasyon upang hindi na muling may makatapak sa aking dignidad. Ang utang na loob, Tiyo, ay dapat ibinibigay sa mga taong nagtuturo sa atin kung paano lumipad, hindi sa mga taong pinuputol ang ating mga pakpak. Ang huling naging tugon ko sa kanya. Lumapit si Esperanza sa akin. May hawak na isang maliit na bulaklak na dilaw at maingat itong inilagay sa aking buhok. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang mabilis na pagtambol ng pag-asa. Sa huling sandali ng hapon, habang ang araw ay naghahanda ng magpahinga sa likod ng mga ulap, hinipan ko ang isang maliit na piraso ng pilak na sinulid mula sa aking palad. Pinunuot ko itong tangayin ng hangin palayo, pataas sa asul na kalangitan hanggang sa hindi ko na ito makita. Ang aming kwento ay hindi isang alamat na isang babaeng naghihintay na mailigtas. Ito ay kwento ng isang babaeng nahanap ang kanyang sariling sandata sa loob ng kanyang mga sugat at ang kanyang sariling korona sa loob ng kanyang katotohanan. Tumingin ako sa abot tanaw sa malawak na dagat na saksi sa aming pagbagsak at muling pagbangon. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang bulong ng aking ina. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o diamante, kundi sa tapang na manindigan ng mag-isa at ang kakayahang magmahal muli ng walang takot. Malaya ka na, Wina, ang bulong ko sa aking sarili
habang ang malamig na simoy ng hangin ay yumayakap sa aking buong pagkatao. Sa gitna ng katahimikan ng Cavite, nahanap ko ang aking tahanan. Hindi sa isang genealogy na puno ng mga wad na pangalan, kundi sa isang buhay na tapat, malaya, at punong-puno ng ningning na ako mismo ang lumika.